Pakita natin yung view natin ngayon for today's. Yan guys, itong view namin. Ang ganda. Oo, sundot hatid. Ito ang aming view. Bago kami makarating dito sa Ireland, way back 2017 pa, nangarap na kaming mag-Canada. So, mas simple talaga, no? 2 years lang PR, tapos yung spouse, open work permit naman. At ako yung spouse, open work permit. Tapos pwede Ganon nang din. dalhin agad, diba, yung Family. Oh, like, nurse. Maraming nurse dito. Yung mga radiographer. Yeah. Engineers. So yun, magandang alternative to Ireland kung nahihirapan kayo magpa-permanent sa Canada. Hi guys! Welcome back to our channel. Parang bagong video. So, good morning! Pauwi na kami ng bahay. Natid lang namin si Pen sa school. So yun, naisipan lang namin mag-vlog. Kasi yun, wala habang naglalakad para pa-maximize natin yung yung time. Kasi pagdating namin sa bahay, mag-work na naman kami. So yun, kasama ko si Mama Kare. Hindi ko siya masyadong kasama pag hinahatid si Pen kasi majority of the week nasa office siya. So yun, kasama natin siya ngayon. Para din, kasi na, week 31 na siya. Pag week 32 na, lapit na. Kailangan niya nang maglakad-lakad para matagtag naman siya. Na mama, sama ka din sa akin ulit mamaya pa sundo. Na? Pwede. Wala akong... Pag-usapan natin yung nangyayari ngayon sa Canada. Nangyayari nga. Di kasi kami, nanonood kami lagi ng mga Pinoy vlogs sa Canada. So, medyo aware naman kami sa maraming issue, sa mga nagiging issue, no ma? Yung dito, maraming naghihigpit na like sa student visas. So yun, sorry naputol kasi may dumaan. Alam mo nyo naman, introvert. Pakita natin yung view natin ngayon for today's. Yan guys, itong view namin. Ang ganda. Sundo kay Pen. Oo, sundot hatid. Ito ang aming view. Grabe no. Lagi pagka kunyari mag-isa ako, nagmumuni-muni talaga ako. Sarap magmuni-muni pag magandang view. Tapos yun, minsan napapa-thank you Lord pa din. Madala. Napapa-thank you Lord pa din na grabe yung nakikita ko kada pauwi pagkahatid kay Pen. Papagod na daw siya. So yun guys, ayun, ituloy natin yung kwentuhan regarding sa doon sa nangyayari sa Canada ngayon. Kasi kaya din kami talaga, actually kaya talaga kami nanonood ng videos sa Canada. Kasi bago kami makarating dito sa Ireland, way back 2017 pa, nangarap na kaming mag-Canada. Unang-una kasi yung atin ni Kare nasa Canada. Tapos nag-work kami sa US. Bago kami umuwi sa Pilipinas, nagbakasyon kami sa Canada for 15 days. Sobrang nagandahan kami. Kaya yon, parang pinangarap talaga naming mag-Canada. Tapos nung nasa Jamaica na kami, actually yun na yung parang isa sa country na kino-consider namin. Nag-check na kami kung paano yung express entry. Nagpa-consult na tayo. Nagpa-assessment. Yeah. Education. Nakuha pa nga. Nakuha na namin yung letter. Nakuha na namin yung letter nung sa assessment sa West, West World Education something. Oo, yun. Assessment. So parang okay naman, no? Oo. Naman, may na credit naman yung education natin sa Pinas, no? Oo.
Kasi 5 years tayo nun eh. Pero equivalent lang yata siya to 3 years or 4 years. 4 years. 4 years. So yun, pero ayun, since napunta kami dito sa Ireland, wala naman din kami pinagsisisihan. Saka parang yun nga, nako-compare din namin what if, mga what if ganun. Kung nagtuloy kami Canada. Kasi dito, so actually sobrang nilalamig na kami. What more sa Canada pa. So isa pa yun sa pinaka-thankful kami. Kasi parang di namin kaya yung mga negative 50, ganyan. Ayun, so ano pa ba ma? At least dito hindi kasi nag-snow, no? Wala namang snow. Though malamig pa din, pero hindi kasi lamig talaga sa atin. Sa Canada. Oo. And then, ano pa? Tsaka Yung health din naman, yung healthcare, halos same lang din naman. Oo. Based sa mga, Naririnig sa na-experience natin dito. Kasi may first hand experience rin tayo sa healthcare dito, lalo na nung pag nagkakasakit si Pen. Okay naman. Wala naman kami naging problema, free naman, ganyan. Ganon din naman sa Canada. So I don't think may difference. Pag public hospital naman dito, libre naman, no? Oo. Kapag lang nagpa-emergency ka nang walang referral ng GP, yun lang yung may bayad na 100. Pero kung may referral naman ng GP, libre naman. So same lang din naman siya. And then same lang din naman sa Canada ba yung mga specialists ba na may waiting time talaga. Oo, naaabutin ko talaga ng 1 year. Buwan. Oo, unless nga. Kasi pag super emergency naman, na-attend na ka naman. So, like yung sa akin, di ba? Oo. Yung problema ni mama sa thyroid, nung nagpa-check up kami nung hindi pa buntis si Mama Karen, nahirapan kaming makapag-schedule sa endocrinologist. Tama ba? Pero ngayon, since na-pregnant siya, na-prioritize siya, nakakapagpa-check up na kami regarding that. Regular na yung check-up ko, di ba? Oo. Which is, sabi namin na, nako, kung di ka pa nabuntis, baka abutin ka pa ng taon para makapagpa-check up. So yun, may mga prioritization naman sila. So yun nga. Medyo lang, yun yung mga comparison. Saka, yung mga changes ngayon sa Canada, di ba? Parang sobrang dami nagbabago. Ang dami rules na nagbago. At least dito sa atin, simula nung dumating tayo. Wala pa. Wala pa naman nagbago. Saka napaka-simple guys. Lalo na kung katulad namin na CSEP yung kasama mo. Critical Skills Employment Permit. Mag-aantay ka lang talaga ng 2 years. Permanent residence ka na. President ka na. Tapos, mag-wait ka lang din ng another 3 years para maging citizen. Kasi doon sa may mga pointing system pa, di ba? Oo. Medyo complicated. Saka madaming requirements ata sa Canada para ma-PR ka, di ba? Tapos, yung naman dito, requirements, na lalo na sa amin, yung mga requirements, hindi ganun kabigat. Like, hindi kami nag-IELTS. Pero may, depende siya sa CSEP kasi alam ko yung mga nursing dito kailangan ng IELTS. Depende sa field mo. Oo. Kami, accounting, auditing kami. So, mas simple talaga, no? 2 years lang CR, tapos yung spouse, open work permit naman. At ako yung spouse, open work permit. Tapos pwede ganun mo dalhin agad, diba, yung family. Oo. Although halos same lang din ng cost of living, may din dito, may housing crisis din. So yun lang yung to watch out din sa Ireland. Pero same lang din naman sa Canada, ganun din. Yeah. And then yun, after 5 years naman, citizenship naman. Na wala namang ganun. Although may mga requirements, pero parang pinaka-general is dapat nag-i-stay ka lang dito sa Ireland. Hindi ka pa alis-alis kasi may mga minimum requirements like kailangan 6 weeks in 1 year lang yung dapat na nasa labas ka, ganyan. Pero yun lang. Pero
Ngayon, mas nakakompare ko sa mga sa Canada na ang parang hirap magpa-citizenship. Kaya minsan parang sabi natin na okay na din pala na dito tayo. Oo, dito tayo talaga niloob ni Lord. Ginaid ni Lord, hindi sa ano. So medyo malayo nga lang sa Pinas. Oo, Hindi yun. naman sa Canada din mo, malayo din. Mas malayo. Mas malayo. And then ano pa, yung ano din, education parang same lang din naman. Diba? Mm. Yung education for children, maayos naman dito. So far yung experience natin kay Penton. Oo. Sobrang okay naman. Yung school ni Penton sobrang Oo. maganda. Magkakaano nga sila, free hot meals eh. Libre hot meals, and then very closely monitored sila ng mga teacher. So once nakapunta na kami nakausap na kami ng teacher para mag-update. So okay na naman. So parang overall okay talaga, okay naman dito sa Oo. so parang magandang siya, no, Alternative. Yan, doon kami actually papunta. alternative. Oo, Ayun. parang nasan? Ay, kilala mo siya. Ay, hindi. Saan tayo? Na-distract kami, may office mate na dumaan. Okay lang. Ayun, medyo ipopromote namin tong Ireland as alternative. Alternative. Hindi kami recruiter, guys. Ano lang, ipopromote lang namin pero Kasi maganda yung experience natin. oo, hindi kami, wala kaming mga referral na advantage. So if you want to apply to work here, mas madali. Maghanap kayo sa meron mga job site like Indeed.ie, ganyan, LinkedIn. So makahanap lang sila. Lalo na yung mga CSEP holders like nurse, maraming nurse dito. Yung mga radiographer. Yeah, engineers. So yun, magandang alternative to Ireland kung nahihirapan kayo magpa-permanent sa Canada. Saka hindi ganun kalamig dito compared there. Pero hindi lang natin alam kung di ba? Oh. Hindi lang natin sure kung paano yung pathway pag sa student naman. Oo, kasi ang pathway namin is work. Employment. Mag-research kayo kasi meron din namang student pathway dito. Ayun, yun nga yung mga sinasabi namin, mga requirements, sobrang dali lang, guys. Mas madali nga dito kaysa sa UK, dahil sa UK I think requirement pa rin ng IELTS at saka medical. Oo, wala kaming medical, hindi kami nagpasa ng medical. Ano pa ba? Ano pa bang mapapayo natin sa kanila? Saka naman, diba yung mga spouse ng work permit holder, yung mga kakilala natin, even ikaw, diba parang nakahanap din naman agad kayo ng work. Oh, except sa akin kasi medyo kailangan ko talaga kasi ng hybrid na work dahil kay Penpen. Parang kung para kasing yun nga, pag may anak medyo mahirap kasi kung dalawa kayo mag-work, kailangan yung ipa-crash yung bata or daycare. Medyo mahal din yung daycare dito, yun din yung dapat nyong i-consider. Pero since ako pwede ako mag-work hybrid, yun yung mas option ko, kaya medyo nahirapan ako maghanap ng work. Pero successfully naman, nakahanap ako ng fully remote. So yung mga Pinoy, diba, na open work permit naman, nakahanap din naman sila ng work dito. Oo, diba? may mga kami, may Stamp 1G Club ako, kami Stamp 1G Club. May mga work na sila. Pala ang Stamp 1G, kung di nyo alam, ayun yung parang open work permit holders. So normally yung mga asawa ng mga CSEP. Critical skills. Saka isa pa, guys, yung nyo talaga, yung work-life balance dito. Masasabi kong mas okay dito kaysa sa Canada. Based sa mga napapanood namin kasi like shout out kina Alvin at Emma. Pati kina
Crystal Yung Alvin. and Marvin's. Yung ano talaga, yung work kasi din nila, parang, Pero gusto ko nag-double job ah. hindi sila Marvin, di ba? Hindi. Dati nagdo-double job sila Marvin. Parang based din sa mga kakilala natin. Like, sila ate, di ba? Si ate dati naglilinis sa gabi, Oo, may trabaho sa umaga, oo, o kaya nagbi-business, tapos sa gabi naglilinis. oo. Ano talaga? Mahirap kasi pag di ka nag-double job, lalo na yung mga open work permit doon, parang kailangan talagang kumayod. Lalo mga student, visa holders. Mm. Dito pwede naman mag-double job. Pero kasi kung sapat naman yung sahod mo, okay na rin, di ba? Parang hindi masyadong stress. Oo, ayaw na namin ng stress, guys. Kasi sa Pinas pa lang, di ba? Yung traffic, nakakaubos ng buhay. So dito naman, no? Oo. Gusto mo may work-life balance kahit pa paano. Ewan lang sa mga... Yun lang yung work-life balance. Saka yung, ano talaga, amazing talaga yung hybrid na trabaho. No? Yeah. Ayun, ano lang. Yung very understanding naman sa yung mga ka-work natin. Mm-mm. So like kunyari ngayon, kailangan mong mag-atid kay Penpen, susundo kay Penpen. Nagpapaalam lang ako, naglalagay ako lang ng out of office calendar sa work. Kasi ganun din naman yung mga ka-work ko. Mamaya, sasabihin nila, oy, hanggang ano lang ako, ganyan 3:30 kasi susundo ako. Di ba? Sa Pinas, di mo yung magagawa. So yun, kung gusto mo mag-double job siguro dito, pwede naman, pero nasa yun yun. Oo. Kung bibihira, parang wala akong kilala dito. Do-double Pati job. mga Meron Pinoy. ba? Siguro, kasi siguro yung ibang Pinoy, meron, no? Or sa Medyo maliit kasi yung circle namin. oh. Mga accountant auditor lang yung circle namin. Hindi pa masyadong nag-grow, pero may mga kakalala din naman kaming outside sa circle na okay naman din yung mga trabaho. Malalaki nga din sahod nila. Malaki pa sa outside. Oo. Yung iba nag-overtime, di ba? Oo. Nag-overtime ng weekend. Pero yung sabi mo mag-work sa gabi, tapos work ka sa umaga. So, wala akong na-encounter pa rin. Wala akong kakilala. Yeah. So, yan. Another advantageous topic ng living here in Ireland. Check out nyo rin yung video na yun. 10 advantages. Meron kaming 10 advantages living in Ireland. Meron din kaming 5 advantages living in... 5 disadvantages living in Ireland. Check nyo rin yun. Tapos, yun. Siguro dapat mag-ano ka na nun. Updated. Oo. Kasi, ano yun eh. Last year pa yun. Sige, tingnan natin. So yun, hanggang dito na lang muna. Malapit na kami sa bahay. Thank you for watching. Please subscribe to our channel at saka sa Facebook. Hanapin nyo kami sa Facebook, Papa and Penpen. Bye! Bye-bye. Bye-bye.